May mga pagkakataon ba na pakiramdam mo kabayan, napapagod ka kahit wala ka namang ginagawa? Or yung tipong kumpleto naman yung tulog mo, pero pagkagising mo sobrang bigat pa rin ang pakiramdam. Parang may mabigat na enerhiya na umihila sa tahanan, may mabigat na enerhiya sa paligid. Sa negosyo, kwarto, sala, o kung saan ka madalas tumatambay kabayan. Hindi lahat ng dumi kabayan nakikita ng pisikal na mata. Hindi dapat malinis lang ang pisikal na espasyo, hanggang espiritual dapat kiniklens yan. Ang incenso candle for cleansing mula sa Lika Merchandise ay espesyal na kandila na ginawa upang magbigay ng liwanag sa espasyo na ating ginagalawan. Incenso candle for cleansing, pang-cleanse ng lugar, pangtaboy ng negative energy para maganda ang pasok ng swerte at iwas sakit na bunga ng negative energy. Sa isang sindilang kabayan, gumagaan ang kapaligiran, lumilinis ang espasyo, nagiging mahimbing ang pagtulog sa gabi. Ito ay mainam na gamitin pang-cleanse na mga lugar kung saan natin nararamdaman ang negatibong enerhiya. Kung interesado ka kabayan, kailangan lang tong sindihan sa umaga at gabi. May yellow basket dito sa baba or pwede mong i-visit ang shop ng Lika Merchandise Incenso Candle for Cleansing. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Kaloy. Walang eksaktong taon, probinsya ng Antique. Ano ang pumapasok sa isipan natin kapag naririnig ang salitang barang? Siguradong karamihan, iisipin na mula ito sa kasamaan. Walang maidudulot na kabutihan sa mga tao at mismong gumagawa nito. Bagay na pinabulaan ng ating tagapagpadala. Mula sa angkan ng mga albularyo itong si Kaloy, ngunit huminto ang kanilang mahabang henerasyon sa ama. Halos araw-araw na tinatanong ng binata ang dahilan kung bakit hindi na nagpatuloy ang angkan sa panggagamot. Pero ayaw itong sagutin ni Mang Henry. Sa tuwing mapag-uusapan, palaging umiiwas. Hindi tumigil si Kaloy ng kakatanong, kaya kung minsan ay napapagalitan ito ng ama. Ano ba, Kaloy? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayokong pinag-uusapan ng tungkol sa Lolo Aurelio mo? Bakit ba kasi ang tigas ng ulo mo? Wika ni Mang Henry. Pasensya na po tay. Interesado lang po ako sa mga narinig ko kina Tio Makoy. Ang sabi nila, magaling daw na manggagamot si Lolo Tobias. Tugon ni Kaloy. Kung ano man ang narinig mo, wala yung katotohanan. Ako ang kasama ng lolo mo noong nabubuhay pa siya. Hindi ang mga tsuhin mo. Kaya sa aking ka maniwala. Walang may dudulot na kabutihan ang gusto mong malaman. Ang mabuti pa, ituon mo ang pansin sa pag-aaral dahil malapit na ang pagtatapos mo. Pinagbubutihan ko naman po yung pag-aaral tay. Alam niyo naman po yun pero syempre, gusto ko ring malaman yung tungkol sa pinanggalingan kong pamilya. Sa palagay ko, hindi ka pa handa para doon. Kaya sa ngayon, mas mabuti nang wala kang alam. Pag-uusap ng mag-ama. Hindi na kumibo pa si Kaloy dahil alam niyang magagalit lang si Mang Henry kapag nagpatuloy pa siya sa paungulit. Sa halip, itinuon nito ang pansin sa ibang bagay. Nagpaalam ang binata na pupunta sa mga kaibigan. Habang palabas ng tahanan, nakasalubong nito ang chewing si Makoy. Halos hindi nagkakalayo ang edad nila. Mas bata ito ng 15 taon kaysa sa ama. O Kaloy, saan ang punta mo? Wika ni Mang Makoy. Tio, ikaw pala. Dito lang sa mga kaibigan ko. Sige po dito na muna ako. Nandyan pala si tatay sa taas. O sige ha, huwag masyadong magpapagabi. Opo Tio, una na ako Marahang naglakad ang binata palabas ng bakuran. Kaagad namang pumasok si Makoy sa loob ng tahanan. Kaso nga lang biglang napahinto si Kaloy dahil nakalimutan nito na dalhin ang sombrero.
Akmang papasok na ito ng tahanan, kaso nga lang narinig nito ang usapan ng magkapatid. Ano ka ba naman, Makoy? Bakit mo sinabi kay Kaloy ang tungkol kay tatay? Alam mong sobrang likot ng isipan ng batang yon. Mamaya, kung ano pa ang maisipang gawin. Nako, Manong. Napapanahon na para malaman ng anak mo ang tungkol sa pinagmulan niyang lahi at kung gaano tayong ginagalang ng mga tao noon. Yun lang ba ang gusto mong malaman ni Kaloy? Paano yung dahilan kung bakit hindi ko ipinagpatuloy ang sinimulan ng tatay natin? Manong, alam kong masakit ang pangyayaring yon. Pero sana inisip mo na bahagi yon ng pagkatao ni Makoy ang mga nangyari sa nakaraan. Makoy, wag mo sanang pangunahan ang desisyon ko. Alam mo ang dahilan kung bakit ayokong manahin ni Kaloy ang kakayahan ng ating angkan. Oo na, Manong. Huwag kang mag-alala. Lubusan kong naiintindihan na ayaw mong ipamana kay Kaloy ang kakayahan mo dahil natatakot kang magkasakit siya at kalaunan makapatay. Mapanganib ang kapangyarihan ng barang Makoy. Alam na alam mo yan. Sa murang pag-iisip ni Kaloy, sa palagay mo ba, lubos niyang mauunawaan ang mga bagay na tungkol doon? Matalinong bata si Kaloy. Huwag mo sanang maliitin ang kakayahan ng anak mo, Manong. Pero huwag kang mag-alala. Gaya ng pinangako ko, hindi kita pangungunahan. Darating ang panahon. Si Kaloy mismo ang makakatuklas ng kakayahan ng ating angkan na likas sa kanya. Sana lang hindi pa uli ang lahat. Mauna na ako, Manong. Pag-uusap ng magkapatid. Dali-daling nagtago si Kaloy sa likod ng mga walang lamang tapayan upang hindi mapansin ng tiyo. Pero laking gulat ng binata nang bigla itong magsalita. Alam kong nandyan ka, Kaloy. Halika, sumunod ka sa akin. May pupuntahan tayo. Naunang maglakad si Makoy. Marahang lumabas mula sa walang lamang tapayan si Kaloy. Lumingon pa ito sa bintana upang siguraduhin hindi siya makikita ng ama. Saan naman tayo pupunta, tiyo? Basta sumama ka na lang. Mamaya niyan, kalokohan na naman to ha. Mapahamak na naman tayo kay tatay. Hindi yan, basta sumama ka lang sa akin. Siguradong matutuwa ka. Patuloy na naglakad ang dalawa sa pupuntahan. Nagtaka si Kaloy dahil hindi naman sila bumababa sa bayan kung hindi mamimili ng mga kailangan. At yun ay sa tuwing araw lang ng linggo. Teka tiyo, di ba Webes pala ngayon? Anong ginagawa natin sa bayan? Basta sumunod ka, may gagawin tayo at isa pa. Hindi ba gusto mong malaman ang tungkol sa kakayahan ng pamilya natin? Pues ito na ang pagkakataon. Kung ganun, alam mong nakikinig ako kanina? Tumpak, alam kong nakikinig ka. Si tatay, alam niya rin ba? Sigurado yon. Oh, nandito na tayo. Huminto si Makoy sa harapan ng isang lumang bahay. Halos sira na ang kabuuan. Butas ang ilang bahagi ng dingding, ngunit buo pa ang bubong. Kung titignan ng bahay tila mula sa sinaunang panahon. Mukhang ginawa pa yung bahay nung panahon ng Kastila ah. Kaninong bahay to, Tiyo Makoy? Maniniwala ka ba kung sasabihin kong tayo ang nagmamay-ari ng bahay na yan? Siyempre hindi. Paano tayo magkakaroon ng ganyang kalumang bahay? Seryoso ko, Kaloy. Ang pamilya natin ang may-ari ng bahay na yan. Ang lolo Crisostomo ko, siya ang nagpagawa ng bahay na to. Teka, kung lolo ko sa tudyo nagpagawa nito, tapos na yung pananakop ng mga Kastila noon. Malamang nasa panahon ng Hapon? O hindi kaya tapos na yung gera? Itinayo ang bahay na ito bago pa nagsimula ang pananakop ng mga dayuhan. Halika, pumasok tayo sa loob. Sigurado ka ba? Baka mamaya mapagalitan tayo niyan ha? Sinong magagalit eh? Tayo nga ay may-ari ng bahay. Halika na. Nasa loob ang gusto mong makita at ang mga sagot sa tanong mo. Walang nagawa si Kaloy.
Sumunod na lamang sa gusto ng tiyuhin. Nagulat ang binata dahil taliwas sa panlabas na anyo ng bahay. Buong buo. Napakaganda na mga disenyo sa loob. Buti hindi nila nakaw yung mga antigong gamit dito. Yan ang sekreto ng ating angkan. Talagang walang magtatangkang magnakaw na mga kagamitan dito dahil bawat isa sa mga yan binabantayan ng mga alaga natin. Napansin ni Kaloy ang mga insektong gumagapang sa dingding. Saka pa lamang naalala ang tungkol sa napag-usapan ng tiyuhin at ng ama. Talaga bang marunong kayo mangbarang, tiyo? Hindi lang marunong. Ang iyong ama ay biyasa sa larangan ng barang. Kaya niyang puminsala ng 5 tao ng sabay-sabay. Walang manggagamot na kailanman nakatalo sa kanya. Kaso nga lang nung pinanganak ka, tumigil sa pambabarang ang tatay mo. Dahil po sa akin? Oo, Kaloy. Dahil sa'yo. Ayaw ng tatay mo na mabahira ng masamang imahe ang pagkatao mo. Kaya hanggat maaari, inilalayo ka niya sa aral na pinamana ng ating mga ninuno. Pero hindi po ba? Kung marunong kang mambarang, dapat alam mo din kung paano yun gagamutin. Tama ka. Ang pambabarang ay mayahalin tulad sa lason. Ang pinagkaiba lang, insekto ang ginagamit sa pambabarang. Sa panlalason naman, tigalpo o hindi kaya mga espesyal na pulbos mula sa isang manlalason. Pero syempre, mas malakas pa din ang kapangyarihan ng barang. Mas malakas pa kumpara sa mangkukulam? Higit na mas malakas kaysa sa mangkukulam, Kaloy. Kayang pumatay ng 10 batikang mangkukulam ang isang bagitong mambabarang. Ganong kalakas ang kakayahan natin. Kaya dapat mong ipagmalaki na mula ka sa pamilya ng mga bugaytang mambabarang. Paano ko po ipagmamalaki? Ni ayaw nga ni tatay na pag-aralan ko yung pambabarang. Balang araw mauunawaan din ng tatay mo ang sinasabi ko. Halika, doon tayo sa sala. Nagpunta ang dalawa sa sala at dito pinaliwanag ni Makoy ang lahat sa pamangkin. Sa kabila ng pagbabawal ng nakakatandang kapatid, sa isip nito, kailangang malaman ng binata ang tungkol sa kanilang nakaraan. Ayon kay Makoy, nagsimula ang kanilang angkan sa isang lalaking nagngangalang Salbog. Maraming taon na ang nakakaraan. Naging katuwang ito ng isa sa 10 raha na unang nanirahan sa isla ng Panay. Sa tulong ni Salbog, nagawa nilang itayo ang isang matatag na pamayanan. Maraming dayuhan ang sumubok na sakupin ang kapuluan. Ngunit nabigo ang mga ito dahil hindi nila kayang labanan ang kapangyarihang taglay ni Salbog. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ito ng 2 mag-aaral, isang lalaki at isang babae. Sinasabing ang 2 ito ang naging magkabilang anyo ng kaalaman ng barang. Ang lalaki ay mahusay sa panggagamot, gamit ang mga insekto. At ang babae naman, magaling maminsala, pagpatay, gamit din ang insekto. Sa tulong nilang 2, unti-unting lumaganap ang ganitong kaalaman, kalaunan mula sa 2 unang estudyante na isilang ang angkan nila Kaloy. Yan ang totoong kwento ng ating pamilya, Kaloy. Kaya dapat mo itong ipagmalaki. Anong dapat ipagmalaki, Makoy? Hindi ka talaga marunong makinig. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wag mo kong pangungunahan? Nagulat ang 2. Biglang pumasok si Mang Henry. Ang buong akala ni Kaloy, magagalit ito sa tiyuhin. Tay, wag na po kayo magalit, hindi po kasalanan ni Tiyo Makoy. Ako po yung pumilit sa kanya na sabihin yung lahat ng tungkol sa angka natin. Alam ko, pero hindi yan ang pinunta ko dito. Makoy, magmadali ka. May mga nangangailangan ng tulong natin. Tulong? Anong klaseng tulong ang ibibigay natin, Manong? Ano pa ba ang kaya mong ibigay, kundi ang kaalaman mo? Mamaya ka na magtanong. Ikaw naman, Kaloy, mag-uusap tayo mamaya.
Pero ngayon sumama ka muna sa amin. Delikado kung may iwan ka sa bahay na mag-isa. Bakit po tay? Anong meron? Mamaya ka na magtanong, dalian nyo! May mga nag-aantay sa atin. Dali-daling umalis ang tatlo sa lugar. Nagpunta ang mga ito sa isang pagamutan na nasa sentro ng bayan. Laking gulat ni Kaloy dahil ang lahat ng mga taong naroon parang tinadtad ng bulutong ang katawan. Ang ilan sa mga ito ay binawian na ng buhay. Tay, hindi ba nakakahawang sakit yung dumapo sa kanila? Bakit tayo nandito? Hindi, Kaloy. Ang may gawa ng lahat ng ito ay isang mambabarang. Tignan mong mabuti ang sugat. Bagyang nilapitan ni Kaloy ang isa sa mga pasyente. Nanlaki mga mata. Nakita niyang may kung anong insekto na lumalabas mula sa sugat. Saan nanggaling yung mga uod na yan, tay? Itinanim ito sa katawan ng pasyente. Bakoy, tignan mo ang mga naroon sa gawing yon. Kailangan maisalba natin silang lahat. Maliwanag, Manong. Kaloy, sumama ka sa tatay mo. Tay, paano po matutulungan ng mga yan? Lalabanan natin ang mambabarang na may gawa nito sa kanila. Maganda ka ng isang planggana ng tubig, asin, insenso, at uling na gagamitin natin sa pagpapabaga. Dali-daling sumunod si Kaloy. Bagaman nababahala, kahit papano masaya ito. Dahil sa wakas, makikita niya na kung paanong gumalaw ang ama bilang mambabarang. Paano niyo po sila gagamutin, tay? Sa pamamagitan ng barang Kaloy, gagamit ako ng mga insekto upang puksain ang mga nilagay na mambabarang sa katawan ng mga pasyente. Manood ka kung paano kong gagawin ang sinasabi ko. Naupo si Kaloy sa tabi ng ama habang pinagmamasdan ang ginagawang ritual. Ilang sandali pa, may mga insektong dumapo sa kamay nito. Isa-isa niyang inilagay sa mga pasyente. Hinayaang mausukan ng insenso ang buong silid. Maya-maya ay naglabasa na ang napakaraming insekto sa katawan ng mga pasyente. Halos mapuno ang salamin ng bintana dahil sa dami ng mga ito. Hindi naman pala ganong kalakas sa mambabarang na ito. Pero humanda ka dahil hindi kita papalampasin. May kung anong hinagi si Mang Henry sa pausok na naging sanhi ng kamatayan ng mga insekto. Tay, ano po yung nilagay niyo sa baga? At saka ba't ang bango? Yan ay isang uri ng langis na mula sa bulaklak ng ilang-ilang. Ang katas nito, mabisang pamatay sa mga insektong ginagamit na mamambabarang. Pero kung pangkaraniwang insekto lang, walang epekto ang langis na ito. Maya-maya pa pumasok sa silid si Makoy. Nagawa niyang talunin ang mga insekto sa kabilang bahagi ng ospital. Ang nakakalungkot pa, maging ang mga doktor at nurse, naapektuhan ng gawa ng mambabarang. Wala kang dapat alalahanin. Ligtas na ang mga taong yan. Ang kailangan na lang nating gawin, hanapin ang mambabarang na may gawa nito. Paano natin mahanap? Patay na ang lahat ng mga insekto na ginamit ng mambabarang. May isa kong nailigtas. Papakawalan natin siya. Mamaya pag-uwi sa tahanan at papasundan sa mga alaga ko. Ang akala ko, hindi mo nagagamitin ang kakayahan mo kailanman. Anong nangyari? Bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin? Napag-isip-isip ko ang mga sinabi mo. Siguro nga mali ako nang naging desisyon na tapusin ang ating henerasyon. Lalo ngayon, napagtanto ko na may mga sakit na kailanman hindi malulunasan ng modernong medisina. Pag-uusap ng dalawa habang pinagmamasdan ang mga doktor. Tignan mo mga doktor na ito. Mukhang sila ang napuruhan. Kaya pa bang isalba? Ano ba ang tingin mo sa akin, Makoy? Hihirangin ba kung ulo ng ating angkan kung hindi ko kayang iligtas sa mga taong yan? Manong,
Alam mong hindi sila naniniwala sa mga ganitong bagay. Ikaw na rin ang nagsabi, mahirap gamutin ang taong walang pananampalataya. Alam ko, pero tignan mo ang kalagayan nila. Hindi pa ba sapat na pruweba ang nangyari sa kanila para hindi maniwala? Sige na, mauna na kayo ni Kaloy. Siguraduhin mo na walang gagawing kalokohan ng batang yan. Ako na pong bahala, Manong. Mag-iingat kayo dito. Babalitaan kita mamaya kapag nakabalik na ang mga... Hindi na naituloy ni Makoy ang sasabihin. Biglang napasigaw ang isa sa mga pasyente. Anong nangyari? Akala ko nagamot natin silang lahat. Hindi ko rin alam, Manong. Teka, titignan ko. Dali-daling tumakbo si Makoy papunta sa nagwawalang pasyente. Napagtanto na sinasaniban ng kung anong elemento ang pasyente. Ano pong nangyayari sa kanya, Tiyo? Sinasaniban siya. Kaya hanggat maaari huwag kang lalapit sa taong yan. Biglang nakaramdam ng takot si Kaloy. Lalo pa nang makita nito. Namimilipit ang katawan ng lalaki. Hindi makapaniwala ang binata na masasaksiyan ang bagay na ito. Hinawakan ni Makoy ang sinasapian. Idinikit sa dingding habang nag-uusal ng mga dasal. Maya-maya kumalma ang lalaki at napaupo. Kung sino ka mang nasa katawan ng taong ito, magsalita ka. Sabihin mo sa akin kung ano ang pakay mo. Pakay? Ano nga ba ang pakay ng isang mambabarang sa mga tao? Kung ganon, ikaw ang may gawa ng lahat ng ito. Tama ka. Ako ang may gawa nito. Pero hindi ko inaasahang kagad kayong tutugon. Siguradong magiging magandang laban to. Sa wakas, nakaharap ko din ang isa sa mga kalahi ng estudyante ni Salbog. Sino ka? Sabihin mo sa akin ang pangalan mo. Bakit ko naman gagawin yun? Hindi ba mahusay kayong manggamot? Bakit hindi yung matukoy kung sino ko? Habang nag-uusap ang dalawa, marahang lumapit si Henry. Huwag kang mag-alala. Ilang sandali na lang. Magkakaharap din tayo ng personal. Sisiguraduhin ko na hindi ka na muling makakapaminsala. Henry, pinapatawa mo ba ako? Anong magagawa ng isang mambabarang nalimot na ang kakayahan? Marami. Mag-antay ka lang. Hindi magtatagal. Malalaman mo ang magagawa ng isang sinaunang mambabarang. Ay, nako. O sige, aantayin kita. Tignan natin kung hanggang saan ang yabang mo, Bagito. Matapos magsalita ng sinasaniban, bigla itong bumalik sa ulirat. Nagtataka ito kung bakit siya hawak-hawak ni Makoy sa leeg. Minabuti na lang nilang wag sabihin ang nangyari. Hayaan mo na siya makapagpahinga, Makoy. Ang mabuti pa, tumuloy na kayo ni Kaloy sa pag-uwi. Sundin ang pinapagawa ko. Sige, Manong. Mauna na kami. Hinila ni Makoy ang pamangkin na noon ay tulala pa rin. Hindi makapaniwala sa mga nasaksihan. Ano pong nangyari? Mamaya ka na magtanong. Sa ngayon, ituon ang pansin sa daan. Mamaya madapa ka, kasalanan ko pa. Hindi nga, Tiyo Makoy. Ano ba talaga nangyayari? At saka, ano yung pinapagawa sa ni tatay? Mamaya nga, makulit ka din eh. Bilisan mo maglakad. Ilang sandali pa narating ng dalawa ang tahanan. Dumiretso si Makoy sa likod ng bahay. Kumuha ng palakol. Dali-daling nagpunta sa kawayanan. Pinutol ang pinakamalaking buho. Para sa naman yung mga kawayan, Tiyo? Hindi sumasagot si Makoy dahil may kung ano itong inuusal. Habang tinatapik ng marahan ang bawat buho ng kawayan at nang makita ang hinahanap, biniyak ito ni Makoy. Nanlaki ang mga mata ni Kaloy.
Nang makita ang napakaitim na salagubang, halos kasing laki ng kamao ng binata, may dalawang matatalas na sungay, matatalim ang kuko sa bawat paa na ginagamit pang hukay. Lakang po ang tawag sa isang yan, di ba? Tama, Kaloy. Ito ang gagamitin ng tatay mo para pasukin ang mambabarang na naminsala sa ospital. Isa lang naman yan eh. E paano kung marami ang kalaban? Hindi kailangan na maraming kagaya nito. Dahil iba ang mga alaga ng angka natin. Ang isang lalaking lakang, kayang pumatay ng isang buong saling lahi. Nagkamali ng babanggain ng mambabarang na yon at siguradong buong angka niya magdurusa. Matapos makuha ang lakang, pumasok sa tahanan na magtsuwin. Doon ay sinimulan ni Makoy ang ritual para sa pagsasagawa ng pamaham. Gamit ang nakuwang insekto mula sa kalaban, inusalan ito ng dasal ni Makoy. Matapos ay pinakawalan. Kasunod nun, dinasalan din ito ang hawak na lakang. Maya-maya lumipad ang malaking salagubang papunta sa direksyon ng pinakawalang insekto. Halika na. Kailangan ng tatay mo ng tulong sa ospital. Huwag mo nang isipin kung para saan ang ginagawa ko. Basta alalahanin mo na may kalaban tayong kailangan puksain. Ito ay sa pamamagitan ng minana nating kakayahan ng mga ninuno. Matapos isagawa ang pinag-uutos ni Mang Henry, bumalik ang dalawa sa ospital. Nagawa mo ba ang pinag-uutos ko? Oo, Manong. Siguradong kinabukasan, mababalitaan ng buong sityo o kung saan man naroon ang mambabarang na yon ang kamatayan niya. Mabuti naman kung ganon. Ang buong akala na mambabarang na yon, hindi ko siya kayang hanapin. Pagsisisihan niya ang ginawa dito. Sige na, tapos na akong lapatan ng lunas sa mga taong naapektuhan. Magpahinga na muna kayo at mamaya lang, tapos na ang ating trabaho. Naupo si Kaloy sa sulok. Unti-unting nakaramdam ng matinding antok. Hindi napigilan ng binata ang makatulog. Paggising, nagtayuan ng mga tao. Pinuri ang kanyang ama dahil sa pagliligtas sa kanila. Umuwi na kayo sa mga kaanak nyo. Wala nang dapat alalahanin pa. Tapos na ang gulo. Sisiguraduhin kong hindi na mauulit ang ganitong karahasan. Nag-uwian ng mga tao. Ang tanging naiwan ay si Kaloy at ang tiyuhin. Nagawa nilang tapusin ang paglilinis sa pinangyarihan ng gulo. Matapos nun ay bumalik na sa tahanan. Pasan-pasan ng ama ang anak. Pagdating, marahan niyang inilapag ang binata sa mahabang upuan. Napatingin sa bintana. Papasikat na ang araw. Ilang oras na lang, iepekto na ang ginawang ritual ni Makoy. Ilang sandali pa nagising si Kaloy. Tumingin sa ama, na noon ay nakatayo sa atangan ng kanilang tahanan. May hawak itong itim na tungkod. Kapansin-pansin ang pag-aligid ng malalaking itim na bubuyog. Akmang lalapitan nito ang ama nang biglang pigilan ng tiyuhin. Dito ka lang sa tabi ko, Kaloy. Huwag ka munang lumapit sa tatay mo. May ginagawa siya. Opo, tiyo. Pero ano po yung hawak ni tatay? Yan ang sandata niya. Isang tungkod mula sa ating mga ninuno. Ipinasa yan hanggang sa makarating sa atin. Ang iyong ama ang kasalukuyang ulo ng pamilya natin. Ano naman po yung magagawa ng tungkod na yan? Marami. Ang tungkod na yan ay isang simbolo, isang palatandaan para sa mga kalahi natin. Kapag hawak ito ng ulo ng angkan, nararamdaman ng lahat ng nilalabas itong enerhiya at sa ganung paraan, nagagawa silang tawagin ng iyong ama kung talagang kakailanganin ng tulong. Isang mahinang tapik lang sa lupa, magdadatingan na mga kalahi natin. Ganong kalakas yung kapangyarihan ni tatay? Bakit niya tinago? Gusto ng tatay mo na mamuhay ka ng normal. Sabihin na lang nating isa yon sa maraming dahilan kung bakit niya piniling putulin ang henerasyon sa kanyang pamumuno
Pero napagtanto ni Manong Henry na hindi niya ito mapipigilan. Nasa dugo mo ang pagiging mambabarang Kaloy at kailanman hindi ito mawawala. Kahit anong pagtago pa ang gawin, walang makakapigil sa paglabas ng iyong kakayahan. Maya-maya pa biglang nag-angat ng tingin si Mang Henry. Napatingin sa bintana ang magtsuwin. Nakita ang isang matandang lalaki. May hawak itong tungkod na halos kapareho kay Mang Henry. Mukhang nandito na ang inaantay natin. Tumayo si Makoy. Hinawakan ang itak. Nanatili namang nakaupo si Mang Henry habang inaantay ang susunod na mangyayari. Ang lakas ng loob mo. Ikaw pang dumayo. Sabihin mo sa akin ano ang totoong pakay mo rito. Isang bagay lang ang gusto kong gawin. Ang tapusin ka. Minabuti ko ang tumahimik eh. Ayoko pa naman ng ganitong komprontasyon. Yun mismo ang dahilan kung bakit ako naparito. Dahil ang pinunong walang ginagawa, walang silbi. Kung ganon, balak mong agawin sa akin ang pagkapinuno. Sa anong dahilan? Matagal nang nangangati ang kamay ng mga kalahi natin. Pero wala silang magawa. Natatakot silang sumuway sa utos mo. Gustong gusto nilang magamit ang kapangyarihan na matagal nang nakatago. Maraming dekada na ang nakalipas na nakatago sa dilim ang mga kaori. Ang ilan ay namatay na nang hindi man lang nagagamit ang kanilang talento. Hindi lang sa pananakit at panggagambala ginagamit ang ating kakayahan. May mga mabuting bagay na maaaring paggamitan ng kakayahan na pinagkalob sa atin. At yun ay ang pagtulong sa iba. Kaso ang gusto niyong mangyari, panghawakan ng sangkatauhan gamit ang takot. Ito ang dahilan kung bakit tayo kinamumuhian at kinakatakutan. Yun ang nararapat. Kung pamumunuan mo ang ating mga kalahi sa pamamaraang alam mo, kailanman, hindi tayo makikilala at tuluyang mawawala ang legasiya. Yan ang hindi ko hahayaang mangyari at mas lalong hindi ko papayagan na mapasa kamay mo ang pamumuno dahil alam ko ang gusto mong gawin. Pwes, kukunin ko na sa pilitan ng trono sa iyo. Matapos magsalita, bigla itong naglaho. Naging maliliit na insekto at kumalat sa paligid. Tinapik ni Mang Henry ang tungkod sa lupa. Lumakad palabas ng bahay. Inangat nito ang tungkod. Biglang nawala ang mga insektong tinawag ng kalaban. Kailanman hindi mo ko magagawang talunin. Magpakita ka at harapin ako. Muling nagpakita ang matanda. Direktang inatake si Mang Henry. Nagawa nitong sanggain ng atake. Gumanti. Hindi nagawa ng kalaban na ilagan dahil nagmula ang atake sa lahat ng direksyon. Pumasok ang mga insekto sa katawan ng matanda at nang humupa ang mga insekto, naiwan ito na walang buhay. Nang wala ng panganib, dali-daling lumabas si Makoy at Kaloy. Wala naman palang binatbatang matandang yun eh. Ang lakas pang loob na sumugod. Hindi pa tapos ang labang ito, Makoy. Nagawa ko siyang talunin dahil sa lakan na itinanim mo sa kanya. Pero alam ko mahina na mambabarang na yon. May mas malakas pa sa kanya at yon ang kailangan nating pagandaan. Sa mga sandaling ito, nakarating na sa kanila ang mensahe. Naunawaan ko, Manong. Ano ang susunod na plano? Napatingin si Mang Henry kay Kaloy. Muling nagsalita. Hindi na ako ang dapat mong tanungin, Makoy, kundi ang pamangkin mo. Dekada uli ang bibilangin bago sila muling manalasa. At sa pagkakataong yon, siguradong mahina na ako. Kaya kailangan mong ihanda si Kaloy. Nang sa ganon, magampanan niya ng maayos ang pagiging pinuno. Hindi na nakapagsalita si Kaloy dahil ito ang matagal ng pangarap. Ang lubusang makilala ang angkang pinagmulan. Ngunit higit pa sa pagkilala ang natamo, nalaman niya, siya ang magiging ulo ng angkan.
Sa paglipas sa mga taon, sinanay ni Makoy si Kaloy bilang paghahanda sa pagdating ng takdang panahon. Dito naunawaan ng binata na ang pambabarang ay hindi lang ginawa upang manakit. May kakayahan din sa panggagamot. Ito ang pinamulat ni Mang Henry sa kanyang mga nasasakupan na siya namang naging legasiya ni Kaloy. Ipinakita niya sa lahat na hindi lang para sa kasamaan ang pambabarang. Kapag ito ay nagamit sa tama, ito ay makakatulong para sa kabutihan ng kapwa.